Ang batayan ni Jesus ng kaganapan ng buhay ay ayon sa habag at malasakit sa ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa iyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay perfection. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na papalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Ganun din po paki-like and subscribe sa aking Instagram and YouTube channel. Mga kapatid, meron tayong kasabihan na nobody is perfect, which is true. Wala naman talagang perpekto. Kapag pinag-usapan yung perpekto, baka ang pangalan niya ay perfecto. O kaya naman, of course, sino ba ang walang kasalanan? Ang ating mahal na ina, ang ating Panginoong Jesus, no? So, paano tayo? Ipinanganak pa lang tayo, itinuturo ng katisismo na meron na tayong original sin. So, hindi na tayo perfecto. Kahit tayo binyagan, no, hindi ibig sabihin after baptism, tayo ay naging anak ng Diyos, tayo ay nilinis sa ating original sin. Nandun pa rin yung concupiscence, nandun pa rin yung tendency natin na tayo ay magkasala. Walang perfecto. Kung ang ating pangunawa ng perfection is about being blameless, being sinless, ay talagang walang perpekto. Dahil tayong lahat, nagkakamali, nagkakasala. Pero dito sa ating gospel, iniiba ng ating Panginoon yung kahulugan ng perfection. It is not about being blameless or sinless, kundi it is about compassion. Sa ibang version ng gospel, sinabi doon, be compassionate as your heavenly Father is compassionate. Dito sa ating gospel today, be perfect as your heavenly Father is perfect. Which means, perfection is about compassion. Ano yung compassion? It is love in action. Pag-ibig na isinasabuhay, isinakasakatuparan. Love in action. At ito yung batayan. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, narinig ninyo na sinasabi't itinuturo, ibigin mo ang iyong kaibigan at kamuhian mo ang iyong kaaway. Pero ano sabi ng Panginoon? Sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong kaaway. Ito yung mahirap. Ito yung mahirap sundin sa lahat ng mga utos ni Jesus. Mahalin ang kaaway. Kayo ba? Marami ba kayong kaaway? Marami bang tao na pag nakikita mo pa lang ang mukha ay para bang kumukulo na ang dugo mo? At nakatabi mo pa para bang sinisilihan ang puwet mo? Mga kapatid, totoo naman yan. It is our basic emotion kapag tayo ay galit at gusto nating to get rid, no, doon sa emotion na yon, kaya tayo lumalayo,
kaya tayo umiiwas. Pero paano itong challenge? Ito yung hamon ng Panginoon. Love your enemies. Ipagdasal natin unang-una ang ating mga kaaway. Pangalawa, huwag nating ipagdasal na may masamang mangyari sa kanila, kundi ipagdasal natin na may magandang mangyari sa kanila. At yun yung ma-realize nila ang kanilang kamalian, ang kanilang maling nagagawa. Mga kapatid, ito yung hamon ng Panginoong Jesus. To be perfect. Which means to be more and more and more compassionate. To be more and more forgiving and loving. Kung alam lang natin na tayong lahat ay makasalanan, then we don't have the right to judge others. Sabi nga, if you are busy judging other people, you don't have time to love them. Kaya napakahalaga that we learn how to suspend our judgments. Sapagkat kapag sinuspend natin ang judgment natin, or mas maganda, huwag na tayong maging mapaghusga, doon lamang tayo matututong magmahal. Kahit yung mga taong mahirap mahalin, yung mga taong negative, yung mga taong nagpapahirap sa ating damdamin, yung mga taong nang iisnab, yung mga taong nang iinis, yung mga taong umuusig sa atin, we can actually still love them. Not in a wrong sense of loving, no? Na hindi ayon sa itinuturo ni Jesus. Love is willing the good of the other. Yung pag-ibig ay yung gustuhin mo kung ano makabubuti sa kanya. Kung ganito yung definition natin ng love, love is our will. Yung willing the good of the other. Ibig sabihin, kahit kaaway mo, pwede mong mahalin. Hindi yung magpakipot ka, hindi yung magpalambing-lambing ka, hindi yung sa ganung paraan na magiging to the point na plastic ka na lang. Kundi ipagdasal mo na walang masamang mangyari sa kanya. Ipagdasal mo na wala siyang masamang gawin. Willing the good of the other. Hindi yung paggalit ka sa isang tao, ipagdadasal mong madapa, ipagdadasal mong masagasaan sana, ipagdadasal mong malasin sana. No. Yung kahit kaaway mo, kahit nakasakit sa'yo, nakasugat sa'yo, ipagdasal mo yung pagbabagong buhay niya. Ipagdasal mo yung pagsasaayos ng sarili niya, na ma-realize niya yung mga pagkakamali niya. Ipagdasal mo na magbago siya ng kalooban. And that is the best way, the best thing to do. Ipagdasal sila. At kung hindi kayang kausapin, kumuha ng makakasama makipag-usap para matulungan siya sa pagkakamali niya at ma-realize niya ang mga pagkakamali niya. Mga kapatid, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Ito yung ating pagdasal. Maging mahabagin, maunawain, mapagmahal, at mapagpatawad tayo sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at magpatawad araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.